Ayan guys, ito yung motorhome na type namin bilhin. Oh my God, kinikilig ako. Oh my God, sana makuha namin. Thank you so much. Ngayon palang kiniklaim ko na siya. Oh my God, it's nice. Ano to guys, no? 39 feet na motorhome. Luma na siya, used siya. Kinikilig ako. Oh my God. Ang saya. So, sana magkasundo kami nitong seller na to. Private seller siya. Ayan. So, meron naman kami pagpaparkingan ito. Sakali may uwi namin ito, may magpaparkingan kami sa likod ng bahay namin. Ayan, pasukin natin mga friend, Tanggal tayo ng shoes. Ay, my goodness, it's really good. So, ito siya. Para siyang bus. So, itong importante dito that, anong tawag dito, honey? Para sa, ng wheelchair. Anong tawag dito, daddy? Hooks ng wheelchair. So, i-feel natin dito. Feeling mo nandyan na tayo sa... Ay, sorry. Feeling mo nandyan na tayo nakasakay sa passenger seat. Ito yung kanyang driver seat. Medyo okay pa naman ang carpet. So, ayan guys. Ito ang loob ng yan yung kanyang mga switches. Ayun siya mga friend, nandito ang bahay nila ay nasa ganyan, kabukiran din. Tapos ayan, sa harapan ng bahay nila isang malaking vacant lot. So ayan guys, ayun siya What you think mga friend? Ayan siya. Super beautiful. Ang maintenance nito, dahil beautiful siya, beautiful din ang maintenance. Alam namin yung mga friend kasi 3 ang sasakyan namin. Ito nga lang luma na rin yan kasi malaking maintenance. Ito, malaking makina, malaking maintenance. Ay, ang saya. Kaya, so guys, ngayon nagko-focus kami sa mentalidad namin, sa mental health namin. Gusto namin makalabas ng Alberta. Gagala kami this summer. Kung makukuha namin ito, di ba? Hindi pa namin sure. Let us see. Sana we're praying na walang problema. Pero pag walang problema, siguro go na. I-go namin. Towards the bed, Ha? I can feel that towards the bed. Kailan parang hindi siya sealed, daddy, doon, Siya sealed. Yung yung pinaka-slides na isa. All the way? Yeah. No, hindi pa niya na-close masyado. Kaya nga Yan, dyan yung lift na importante sa lahat. Dapat yan ang working. He put this rod on because even though he was a paraplegic, he could grab it, but it's also good to, it's a little high. Just keep it like that. See the lift power on? Yeah. Okay. On, and then, Yeah. now, let's see here, you gotta go unfold first. Okay. So like if your daughter's in the wheelchair inside, unfold. Oh, smooth. You just hold it until it stops. Then she can wheel in. Okay, yeah. It's got, so she's out. Yeah. Straps for this. I think there's a strap supposed to be close to the holes. I don't know. Yeah, I'm not sure. That's me. Yeah. And Yeah, down. Down brings it all the way down. Oh. Okay. It has a pressure plate here that I noticed when it hits the ground, it flips that out. But I noticed when you lift it out, this little shock rod's not pulling it closed. I'll show you. It's not electric. It's like one of those openings. So then There. it can go off or on. But I noticed when to go up, just watch, it'll stop right there. I think the shock rod's not closing it because when you close it by hand, it locks and then it's good. So I think just the shock rod's broke. But I can get them to check when they. Yes, please. Yeah.
is a sensor in it, but I think this shock rod, see it's a 30 pound, it's probably shot, it's not pulling it back close. Wow, this is for my daughter. Ito yung pangarap namin para sa kanya. Yes, wherever you put it. Pinaka-pangarap namin. Well, anyway, I don't We're gonna give them. We're gonna give everything for my princess. My purpose for this is just to travel and then we have to park in the hotels. Yeah. Is she electric wheelchair or normal wheelchair? Normal. Oh, We that's have- good. Yeah, she's, Oh, so you could take it out if you had yes. to. Yeah, okay, yeah. And then just bring her back up. Don't forget, mommy, you know. it Turn off, always. yeah, okay. Ito turn off natin. Ang laki, daddy, no? Okay. So, ayun guys, na-inspection na namin at pumasa siya sa asawa ko. Kasi, inspector to eh. Inspector din na alam-alaman minsan. Ano, Hani, masasabi mo, Han? Ba, feeling, ano? Ano? Ano masasabi mo, sir? Pangyayamanin. Pangyayamanin? Pangyayamanin. So, ano, ihanda na natin yung bayad natin? Eh, ganun na nga. Pero marami pang gagawin, no? Ay, hindi naman marami. Minor, Han, no? Inspection muna. Tingnan natin kung Sa anong inspection. Sa ngayon, na nakita mo, parang wala naman. parang okay naman sa ngayon. Uwi na kami. May nakamotor na. Ayun pero eh. Uwi na kami. So, wait na lang kami sa general inspection ng sasakyan. This week, malalaman namin kung okay yung sasakyan. Ay, Daddy, merong ano na. So, kita ko siya. Ano, nasa ilalim ng lupa. Naglalabasan na yung mga yun. So, pag okay yung sasakyan, ay okay din. Ano nun? Pag okay, Pag okay siya, papasa. Pumasa na sa akin. Pag pumasa sa inspection doon, pero in general sa'yo, Honey, yung ngayon mo lang nakikita, wala kang nakikita problem. Kasi yung asawa ko nga, truck driver, so na may mga wala pa alam naman siya. Sa chassis naman niya. Hindi ko lang masuot masyado pero sa tingin ko okay naman. Hindi, wala namang kung sa chassis niya eh. Wala akong Mga nakitang leakings, mga leaks. sa mga hose. Kita ko naman doon na normal yung sa may ano niya. Sa may ano ng aircon. Mayroong. Sa tawag nitong condenser niya. Normal lang yun. Okay. Toronto, here we come. I know, no, hindi mo tayo magto-Toronto kasi malayo yun eh. So, try lang namin sa mga busy. Kala mo naman nabili na. Nagbayad ka na? Nagbayad ka na, sir? Hindi pa. Wala pa pala pa kaming pambayad. Tingnan natin kung kuhan. Okay siya. In general na kuhan, okay siya sa akin. Ganda naman siya eh. Tsaka nakakakilig. Ang nakakatuwa. Kasi dati, di ba sa road dati na kikita lang natin siya. Sana may ganyan din tayo. Yan na nga. Tapos kahit maliit Keep on lang. dreaming talaga. Kahit maliit lang. Yung alam mo yung Class C. Yan kasi Class A, honey, no? Class A kasi motorhome yan. yan. So, yung isa, yung mas maliit, Class C. Ano yung Class B, han? Alam kong Class B yung Ano ba yung Class B? Ito, ang daming binibenta pala dito. trailer naman. Mas maliit ba, Class B? Mas maliit din siya. Kasi iba rin yung RV, no? Yung RV yung hinihila lang sa likod ng Yun, sasakyan. yung trailer na gano'n. Tapos yun, ready na rin siya para dun sa ano ng sasakyan. Halimbawa, may yung maliit na sasakyan natin. Oo. Pwede Meron siyang kasi itaw. kaming wheelchair van nung anak namin. So, pwede pa rin siyang itowing. Towing ready na siya. So, madalang yan guys, no? Makachempo kami ng ganyan. Na nandito sa Edmonton, makikita mo, may inspection talaga. Makikita mo physically. Ngayon lang kami nakachempo. Pero noon, kahit gusto na namin, hindi naman kami
makabili pa. Hanggang sa tingin-tingin lang kami, nag-i-inquire kami sa mga dealership. Pero yung mga dealership minsan nagtatanong kami dahil limited din siguro yung ano nila, daddy. Limited din yung kanilang maibibigay na information kasi madala nga yan dito. Minsan parang nag-i-inquire kami, parang wala rin silang magbigay sa ating info, ano? Wala eh. Or wala silang makapakita sa amin na sa showroom nila or sa model nila. So, ang lagi lang namin naririnig ay we will call you, ganyan, tapos hindi naman tatawag sa amin. Tapos ngayon, nagkataon lang na tinry lang namin na mag-browse kasi sabi ko nga, magsa-summer na, sana makagala naman tayo ngayong summer. Hindi, tsaka nakita ko kasi no, parang Ano, honey? sa dealer, hindi nga tayo pinapansin kasi. O, kasi sa dealership noon, parang pag pumasok kami sa dealership na mga showroom na malalaking dito sa Edmonton, parang yung pag-inquire kami, parang hindi sila interesado sa amin na entertain kami. So parang kami din, parang nawawalan din kami ng gana. So hindi nila kami ni-entertain. Hindi ko alam kung bakit. Kasi nga guys, ang itsura din naman namin pagpapasok kami sa dealership, siya naka-vest lang or parang ako parang bagong gising lang din. Eh yung mga katabi namin, pagpapasok ka sa motorhome na ganyan, makikita mo talaga mga madam-madam sila, yung talagang mga naka-LV, ganyan. Ay ako kasi hindi naman ako masyadong magayak din. Minsan pupunta kami doon sa mga show, car show, motorhome show. Ano? Motorhome show. Pupunta kami sa ganun. Nakikita namin, ha? Mga RV show. Mga RV show, motorhome show. Pupunta kami doon. Yun, nakakapag-ikot-ikot kami. Wala kami makitang ganyan. Tapos magtatanong na naman kami sa mga agent nila. 5 minutes, pinakamatagal na yata 5 minutes na entertain tayo, ano? Tapos nga na, parang ginaganon nila kami. So minsan iniisip namin, parang hindi talaga maalis yung yung titingnan ka lang sa physical na physical mo. Tapos parang i-judge ka na nila na, oh, you're not hindi ka makakabili. Kasi karanasan na namin nito eh. Marami kami karanasan na bibili kami ng mga big items. Tapos hindi kami nila ini-entertain. Tapos yung sa bahay din na yan, yung bahay namin na yan, malaki din ang experience namin na napagkakamalang kaming gardener lang. Kasi may lalapit sa amin, tatanong, sabi niya, who's the owner of that house? Tapos nagtingin kami dalawa, oh, are you the owner of the house? Yeah. Tapos magtatawanan kami, pero yung approach naman nung nagsalita na yun, parang lang siya, tuwa din siya na parang I'm sorry, I'm really sorry. Sorry siya ng sorry. Friendly naman, kaya lang siguro doon sa area kasi na yan ng community namin sa subdivision na yan, kami lang kasi nag-iisang Filipino. Merong Asian and Chinese, tapos Indians, yan ang marami dyan na family. Indians, white, Canadians, tapos kami lang ang nag-iisang Filipino. Kaya tapos yung isa dyan na namin, yung ka-neighbor din namin, tinanong ako kung kailan daw yung possession ng bahay namin, kasi lagi nga kami dyan, visible kami dyan sa bahay. Sabi ko, actually we already got that key. Sabi niya, so when are you going to move in? Sabi niya gano'n. Sabi ko, actually we are in the process of moving. Sabi ko, kumbaga little by little nagmo-move na kami, but pero hindi kami mag-hire ng movers ka. Tapos sumapat yung asawa niya, sabi niya parang ang dating sa akin ay so do you have a date already? Parang ganon na, do you have a closing date? Sabi niya, oh no, yeah, we already have the key. Do you have the documents already? Sabi ganon. Tapos parang hindi siya, doubt siya na kami yung may-ari ng bahay. Sabi ko, yeah, anytime soon we're gonna move, totally we're gonna move in. Sabi namin ganun, sabi kong ganun, kasi hindi kami kasi agad nakapag-move in, kasi yung anak ko na 6-year-old, grade 1 siya,
itinransfer namin ng school. So, ma-accept siya dun sa school November 8, parang ganon. Eh, nakuha namin yung susi namin ng September 15. So, almost 3 weeks pa kami na umuwi dun sa unang bahay namin kasi yung anak ko nag-school pa. So, November 8 talaga kami pumasok dyan sa bahay na yan na totally kasi November 7 pala. Kasi November 8, yun yung start ng anak namin sa school. Yun yung first day niya dyan sa new school niya. So, ayun guys, no. Marami kasi kaming karanasan na talagang may experience namin. Kahit saan, meron at mayroong i-judge ka like right away. So, based sa iyong physical na pananamit, sa skin mo siguro dahil ako hindi naman siguro hindi ako makinis. Ayun guys, yun lang. I-update ko tong YouTube namin kung makukuha namin yung motorhome. But for now, we are very very happy na sana makuha namin. Nandun na kami sa stage ng inspection. Yun ang bago ngayon. Yee! Kinikilig ako, honey. Ikaw din. Ang tanong nila dyan. Oo nga pala. Hindi pa pala ako magpapaalam kasi malamang tatanong nyo kung magkano yung motorhome. Number 1. So una, nakita lang namin siya sa Kijiji. So kinontak ko yung seller. Ang nakapost sa Kijiji ay 125,000 Canadian dollars. Nandun yung asking price niya. Pero sabi niya naman kasi negotiable. Pwede namin siyang tawaran. Depende pa kung mayroong sira or may papagawang depende. Pero negotiable. Sasabihin ko sa inyo kung magkano namin siya na i-deal, honey, no? Sa ngayon kasi hindi pa namin alam kung mayroong papagawa or ipapaayos, ganyan. Pero it's a negotiable. Or asking price niya is 125,000 Canadian dollars. So, ang second na tanong, kung ika-car loan ba namin siya? Ano sagot, honey? Kakash po namin. Yun, totoo po yun. Kasi private seller siya. Usually, kapag private seller, wala silang pakialam. Parang, I don't care kung paano mo ako babayaran. Pero gusto ko, check siya in form of bank draft, check or cash. So, magpapagawa kami ng bank draft. Ibibigay namin sa kanya yun. Considered as a cash. Kasi yung mga private seller na yan, gusto nila talagang smooth transaction. Ayaw nila yung marami ka pang pupuntahan na mga loan, magpapa-approve ka pa ba? I don't care, magpa-approve ka in the first place, magpa-approve ka sa bangko mo and then bumalik ka na lang sa akin, bayaran mo na ako ng ganito, ganyan. Pero hindi kami maglo-loan. Napaghandaan natin, Daddy, tama ba? May budget naman siya. Kasi matagal na namin siyang gustong bilhin. Yan yung mga pangarap namin sa anak namin, sa dalawang anak namin, na magkaroon sila ng komportableng buhay. Kahit sa atin, sa family natin, no? Magkaroon sila ng komportableng buhay. Magkaroon sila ng bahay na matatawag namin na okay. Tapos, yan, makagala kami. Kasi ngayon, importante sa amin ngayon yung mental health namin. Kasi matagal kaming hindi nakagala, matagal kaming na-stuck sa bahay. Nagka-COVID, ngayon na okay naman na. So, gusto namin lumabas, gusto namin magkaroon ng time para sa family namin. So, ayun guys, yun yung goal namin ngayon. At we are enjoying our life now. Pero dumaan din kami sa talagang super duper nasa ilalim kami. Ngayon, binibigyan namin ng freedom yung sarili namin na ma-enjoy yung buhay namin. Kasi maliit lang ang buhay, maikli lang ang buhay, guys. Nandun na kami sa sobrang pagtatrabaho. Ngayon, kailangan namin maging sa health namin, mental health namin. Yun, very, very, nakakatuwa. Kinikilig na ako. Kasi parang feeling ko, nararamdaman ko siya, parang para sa atin siya. Ganun talaga, kailangan i-claim mo. Kaya kiniklaim ko na siya para mapunta na siya sa amin. Ayun na mga friend, bye bye na.
See you on our next video. Bye-bye.